Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Nais kong ibahagi sa inyo sa araw na ito, mga kabayan, ang aking maikling pagninilay na pinamagatan kong isang pagninilay sa turo ng Biblia tungkol sa pangangalunya. Sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, 5 kabanata, 27 hanggang 30 talata, nakatala ang pangangaral na ito ng Poong Hesus. Narinig ninyo na sinabi, "Huwag kang mangangalunya." Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae at nagnanais na angkinin siya, ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Kaya kung ang iyong kanang mata ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Higit na mabuti para sa iyo na mawalan ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa itapon ang iyong buong katawan sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Higit na mabuti para sa iyo na mawalan ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa mapunta sa impyerno ang iyong buong katawan. Ang kasalanan ito ng pangangalunya ay tinatalakay sa parehong lumang tipan at bagong tipan ng banal na Biblia, kung saan inilalarawan ito bilang isang malubhang paglabag sa tiwala sa pagsasama ng mag-asawa at isang kasalanan laban sa Diyos. Tinalakay ang paksang ito sa ilang mahalagang bahagi ng kasulatan. Unang sanggunian, ang 10 utos, lumang tipan. Ang pangangalunya ay tahasang ipinagbabawal bilang isa sa mga pangunahing batas moral. Ang tanyag na pagbabawal na ito ay nakatala sa aklat ng Exodus, 20 kabanata, 14 na talata na nagsasaad, "Huwag kang mangalunya." At muling binigyang diin sa aklat ng Deuteronomio, 5 kabanata, 18 talata na nagsasaad, "Huwag kang mangalunya." 2 sanggunian, ang mga kasulatan ng karunungan sa lumang tipan. Ang aklat ng mga kawikaan ay naglalaman ng mga malinaw na babala tungkol sa mga bunga ng pakikiapid na nagbibigay diin sa pagkawasak na dulot nito sa buhay, reputasyon at kaluluwa ng isang tao. Matatagpuan ang mga babalang ito sa 6 na kabanata, 23 hanggang 35 talata ng aklat ng mga kawikaan. Nakatala dito ang sumusunod. Ang kanilang mga tagubilin ay nagsisilbing maliwanag na ilaw. Ang kanilang pagtutuwid ay makapagtuturo sa iyo kung paano mamuhay. Mailalayo ka nito sa masasamang babae, sa mapang-akit na mga salita ng asawa ng ibang lalaki. Huwag kang patukso sa kanilang kagandahan.
Huwag kang magpabitag sa kanilang mapangakit na mga mata. Maaaring umupa ang isang lalaki ng babaeng bayaran sa halaga ng isang tinapay. Ngunit ang pakikiapid ay magdudulot sa kanya ng pagkawala ng lahat ng kanyang ari-arian. Maaari ka bang magdala ng apoy sa iyong dibdib nang hindi nasusunog ang iyong damit? Makapaglalakad ka ba sa nagbabagang mga uling nang hindi napapaso ang iyong mga paa? Gayon din kapanganib ang sumiping sa asawa ng ibang lalaki. Ang sino mang gumawa nito ay magdurusa. Hindi hinahamak ng mga tao ang magnanakaw kung nagnakaw siya ng pagkain dahil sa gutom. Ngunit kung mahuli siya, kailangan niyang magbayad ng 7 beses na higit pa. Kailangan niyang ibigay ang lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit ang lalaking nangangalunya ay walang katinoan ng pag-iisip. Sinisira lamang niya ang kanyang sarili. Mapapahiya siya at bubugbugin. Permanenteng kahihiyan ang kakamtin niya. Ang asawang lalaki ay hindi kailanman mas galit kaysa kapag siya ay nagseselos. Walang hangganan ang kanyang paghihiganti. Hindi siya tatanggap ng anumang bayad. Walang anumang halaga ng regalo ang makapapawi ng kanyang galit. Ikatlong sanggunian. Ang mga turo ni Jesus sa Bagong Tipan. Sa mga ebanghelyo, pinalalim ni Jesus ang kahulugan ng pangangalunya sa pamamagitan ng pagtuturo na ang pagtataglay ng pagnanasa sa puso ay isang uri ng espiritual na pangangalunya. Tinatalakay rin niya ang bigat ng usaping tungkol sa diborsyo at muling pag-aasawa. Matatagpuan ang mga turong ito sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, 5 kabanata, 27 hanggang 32 talata. Nasusulat dito ang sumusunod. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae at nagnanais na angkinin siya, ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Kaya kung ang iyong kanang mata ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Higit na mabuti para sa iyo na mawalan ng isang bahagi ng iyong katawan, kaysa itapon ang iyong buong katawan sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Higit na mabuti para sa iyo na mawalan ng isang bahagi ng iyong katawan, kaysa mapunta sa impyerno ang iyong buong katawan. Sinabi rin, ang sino mang humiwalay sa kanyang asawa ay dapat magbigay sa kanya ng nakasulat na abiso ng diborsyo. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, kung ang isang lalaki ay hiwalayan ng kanyang asawa para sa anumang dahilan maliban sa kanyang pagtataksil, kung gayon, siya ay nagkasala ng paggawa sa kanya ng pangangalunya kung siya ay mag-asawang muli, at ang lalaking magpapakasal sa kanya ay nangangalunya din.
At ang ikalabinsyam na kabanata, una hanggang ikasyam na talata ng Ebanghelyo ni Apostol Mateo ay nagpapayag naman ng ganito. Nang matapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, umalis siya sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabilang ibayo ng Ilog Jordan. Sinundan siya ng napakaraming tao at pinagaling niya sila roon. Lumapit sa kanya ang ilang mga Pariseo at sinubukan siyang siluin sa pamamagitan ng pagtatanong. Pinahihintulutan ba ng ating kautusan ang isang lalaki na hiwalayan ang kanyang asawa sa anumang dahilan na kanyang naisin? Sumagot si Jesus, hindi mo ba nabasa ang kasulatan na nagsasabi na noong pasimula, ginawa ng may lalang ang mga tao na lalaki at babae? At sinabi ng Diyos, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Hindi dapat paghiwalay ng tao kung gayon ang pinagsama ng Diyos. Tinanong siya ng mga Pariseo, kung gayon, bakit nagbigay si Moises ng kautusan ng isang lalaki ay maaaring magbigay ng kasulatan ng paghihiwalay sa kanyang asawa at paalisin ito? Sumagot si Jesus, pinayagan kayo ni Moises na hiwalayan ang inyong mga asawa dahil napakahirap ninyong turuan. Ngunit hindi ito ganoon noong panahon ng paglikha. Sinasabi ko sa inyo kung gayon, na sino mang lalaki na hiwalayan ng kanyang asawa para sa anumang dahilan, maliban sa kanyang pagtataksil, ay nangangalunya kung siya ay mag-asawa ng ibang babae. Panghuling sanggunian. Ang mga liham sa bagong tipan. Paulit-ulit na nagbabala si Apostol Pablo at ang iba pang mga manunulat ng bagong tipan laban sa sexual na imoralidad at pangangalunya na itinuturing nilang mga gawang naglalayo at naghihiwalay sa mga tao sa kaharian ng Diyos. Umpisahan natin sa payag ni Apostol Pablo sa unang Korinto, ika-6 na kabanata, ika-9 at ika-10 talata. Nasusulat dito ang sumusunod. Siguradong alam ninyo na ang mga masasama ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Huwag ninyong nilangin ang inyong mga sarili, ang mga taong immoral, sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, nangangalunya o mga homosekswal na gumagawa ng kahalayan, o mga nagnanakaw, mga sakim, mga lasenggo, mga naninirang puri sa kapwa, o mga magnanakaw. Wala ni isa sa kanila ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Tapos ay sa payag ni Apostol Pablo sa Galacia, ika-5 kabanata, ika-11 hanggang ika-21 talata. Nasusulat dito ang sumusunod.
Malinaw kung ano ang ginagawa ng makasalanang kalikasan ng tao. Ipinapakita nito ang sarili sa pamamagitan ng mga gawang immoral, marumi at malaswa, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at pangkukulam. Ang mga tao ay nagiging magkaaway at sila ay nag-aaway. Sila ay nagiging mainggitin, magagalitin at ambisyoso. Sila ay nahahati sa mga partido at mga grupo. Sila ay naiinggit, naglalasing, nakikilahok sa mga malalaswang pagsasaya, at gumagawa ng iba pang mga bagay na katulad nito. Binabalaan ko kayo ngayon gaya ng dati kong ginawa. Ang mga gumagawa ng ganitong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At sa pahayag ni Apostol Pablo sa Hebreo, 13 kabanata, 4 na talata, nasusulat dito ang sumusunod: dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at dapat maging tapat sa isa't isa ang mga mag-asawa. Hahatulan ng Diyos ang mga immoral at ang mga nangangalunya. Saklaw ng mga turo ng Biblia tungkol sa pangangalunya ang parehong literal at espiritual na kahulugan sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. Umpisahan natin sa pananaw ng Lumang Tipan, ang batas ni Moises. Sa Lumang Tipan, ang salitang Hebreo para sa pangangalunya ay naap. Pangunahin itong tumutukoy sa isang babaeng may asawa o nakatakdang ikasal na nakikipagtalik sa sino mang iba bukod sa kanyang asawa, o kaya ay sa isang lalaking may asawa na nakikipagtalik sa isang babaeng may asawa. Itinuring ito ng batas ni Moises, hindi lamang bilang isang pagkukulang sa moralidad, kundi bilang isang malubhang paglabag sa lipunan at batas. Sa ilalim ng sinaunang batas na teokratiko, mahigpit at mabigat ang parusa sa pangangalunya, kung saan kinakailangan ang pagbitay sa kapwa lalaki at babaeng nagkasala nito. Ang batas na ito ay nakasulat sa aklat ng Levitiko, 20 kabanata, 10 talata, na nagsasaad: kung ang isang lalaki ay makiapid sa asawa ng isang kapwa Israelita, kapwa siya at ang babae ay papatayin. Pangalawa, sa pananaw ng Bagong Tipan, si Jesus at ang puso. Itinaas ni Jesus ang pamantayan ng moralidad sa Bagong Tipan, partikular sa mga ebanghelyo, sa pamamagitan ng pagtuon sa pinakaugat na dahilan ng aksyon. Nangunguna dito ang puso. Sa Mateo 5 kabanata, 27 at 28 talata, ipinahayag ni Jesus, narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae at naghahangad na angkinin siya, ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanya, sa kanyang puso. Sa ebanghelyong ito,
inililipat ng Panginoong Hesus ang focus sa panloob na kadalisayan. Kasunod nito ay ang biyaya at pagpapatawad. Bagaman binigyang diin ni Jesus ang bigat ng kasalanan, ipinagkaloob din niya ang biyaya sa mga taong napagbintangan dito. Tulad noong ipinagtanggol niya ang babaeng nahuling nangangalunya laban sa pagbato sa kanya at sinabihang, "Humayo ka at huwag nang magkasala pa." Basahin natin ang Ebanghelyo ni Apostol Juan, 8 kabanata, 1 hanggang 11 talata. Inilalahad dito ang sumusunod. Ngunit pumunta si Jesus sa bundok ng mga Olibo. Nang madaling araw ay nagpakita siyang muli sa mga looban ng templo, kung saan ang lahat ng mga tao ay nagtipon sa paligid niya at siya ay naupo upang turuan sila. Dinala ng mga guro ng kautusan at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuling nakikiapid. Pinatayo nila ito sa harap ng mga tao at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli mismo sa akto ng pakikiapid. Sa kautusan, iniutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga babaeng tulad nito. Ano naman ang masasabi mo?" Ginagamit nila ang tanong na ito bilang patibong upang magkaroon sila ng batayan sa pagpaparatang sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at nagsimulang sumulat sa lupa gamit ang kanyang daliri. Nang patuloy nila siyang tinatanong, tumayo siya ng tuwid at sinabi sa kanila, "Sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato sa kanya." Muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Dahil dito, ang mga nakarinig ay nagsimulang umalis ng paisa-isa. Ang mga nakatatanda muna hanggang si Jesus na lang ang natira, kasama ang babae na nakatayo pa rin doon. Tumayo si Jesus at tinanong siya, "Babae, nasaan sila? Wala bang humatol sa iyo?" "Walang sinuman, Ginoo," sabi niya. "Kung gayon, hindi rin kita hinahatulan," sabi ni Jesus. "Humayo ka ngayon at lisanin mo ang iyong buhay ng kasalanan." At ang panghuli ay ang espiritual na pangangalunya. Higit pa sa pisikal na gawain, madalas gamitin sa lumang tipan at bagong tipan ang pangangalunya bilang metapora para sa espiritual na kawalan ng katapatan. Kapag tumalikod ang bayan ng Diyos sa Kanya upang sumamba sa mga Diyos-Diyusan o sumunod sa mga makamundong pagnanasa, madalas itong inilalarawan bilang espiritual na pangangalunya o kawalan ng katapatan. Halimbawa dito ang mga nasasaad sa aklat ni Oseas at sa 16 na kabanata ng aklat ni Ezekiel. Ang pangangalunya ay pangunahing binibigyang kahulugan bilang paglabag sa tipan ng kasal at malawakang kinokondena bilang isang pagsuway sa aspetong espiritual at moral. Sa mga tekstong panrelihiyon tulad ng Biblia, ito ay tahasang ipinagbabawal. Halimbawa,
sa ika-6 o ika-7 utos. At sumasaklaw hindi lamang sa mga pisikal na kilos, kundi pati na rin sa pagnanasa. Ang mga espiritual at moral na pananaw ay ang mga sumusunod. Una, Kristyanismo. Ang pangangalunya ay itinuturing na kasalanan laban sa Diyos, sa sariling katawan at sa asawa. Gayunpaman, malawak na binibigyang diin ng banal na Biblia na ang pangangalunya ay maaaring patawarin sa pamamagitan ng taus-pusong pagsisisi. Ikalawa, iba pang pananampalataya. Ang mga pangunahing tradisyong pangrelihiyon sa pangkalahatan ay may matibay na pagkakaisa na ang katapatan sa pag-aasawa ay sagrado at ang pangangalunya ay isang malubhang pagkakamali sa moral. Ikatlo, debate sa muling pag-aasawa. Ang paglalapat ng mga patakarang ito sa diborsyo at mga kasunod na kasal ay isang malalim na pinagdedebatihang paksa. Magkakaiba ang mga opinyon tungkol sa eksaktong kung kailan itinuturing na kansilado ang isang kasal at kung ang muling pag-aasawa ay nangangahulugan ba ng patuloy na paggawa ng kasalanan. Nagbabala ang mga turo sa aklat ng mga kawikaan na ang pangangalunya ay sumisira sa pagkatao, nagdudulot ng pagkadama ng pagkakasala at humahantong sa malulubhang praktikal na bunga. Kabilang sa mga ito ang pinsala sa relasyon, pagtataksil sa tiwala at matinding pagdurusa ng mga kapareha at mga anak, pagkawala ng reputasyon, kawalan ng dangal, kahihiyan sa lipunan, at pagbaba ng katayuan sa lipunan, at pagpuksa sa sarili. Ang gawaing ito ay itinuturing na walang katuturan at kadalasang nagdudulot ng matagalang pagdadalamhati at mga kinahihinat ng hindi madaling matakasan ng individual. Bagamat mahigpit na pinarurusahan, minsan ay nakamamatay ang pangangalunya sa ilalim ng mga sinaunang batas. Ito ay higit na itinuturing na isang isyung sibil sa modernong panahon. Sa ilang mga legal na jurisdiksyon, nananatili itong batayan para sa diborsyo batay sa kasalanan. Dito sa Pilipinas, sa ating kasalukuyang lokasyon, ang malulubhang uri ng pagtataksil ay maaari pa ring magdulot ng mga legal na parusa sa ilalim ng Revised Penal Code. Halimbawa dito ang concubinage para sa mga asawang lalaki, pangangalunya para sa mga asawang babae. Iniangat ni Jesus ang kahulugan ng pangangalunya mula sa pagiging pisikal na gawain patungo sa usapin ng puso. Itinuro niya sa sermon sa bundok na ang sino mang tumingin sa kapwa ng may pagnanasa ay nakagawa na ng pangangalunya sa kanyang puso. Kilala rin siya sa pagtatanggol sa isang babaeng pinaratangan ng pangangalunya upang hindi ito batuhin ng mga nag-aakusa sa kanya. Hinamon niya ang mga ito sa pagsasabing, "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan
ang siyang unang bumato sa kanya. Ang mga turo ni Jesus tungkol sa pangangalunya ay pangunahing nakatala sa mga ebanghelyo na nakatuon sa intensyon sa likod ng mga kilos at sa kabanalan ng kasal. Una, pangangalunya sa puso. Sa ebanghelyo ni Apostol Mateo, 5 kabanata, 27 at 28 talata, sinasabi dito ang sumusunod. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae at nagnanais na angkinin siya, ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Inihambing ni Jesus ang literal na utos sa lumang tipan sa isang mas mahigit na espiritual na pamantayan. Sinabi niya na ang pagkimkim ng mahalay na mga kaisipan at pagtitig sa isang tao upang pagnasaan ang mga ito ay katumbas ng moral na paggawa ng mismong gawa. Ikalawa, ang babaeng nahuling nakikiapid. Sa ulat na matatagpuan sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, 7 kabanata, 53 talata, hanggang 8 kabanata, 11 talata, ipinahahayag dito ang sumusunod. At ang bawat isa ay umuwi sa kani-kanyang sariling bahay. Pumunta si Jesus sa bundok ng mga Olibo, at maagang maaga ay bumalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kanya, at siya'y naupo at sila'y tinuruan. At dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa akto ng pangangalunya. At nang mailagay nila siya sa gitna, sinabi nila sa kanya, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pangangalunya sa mismong akto. Ngayon ay iniutos sa amin ni Moises sa kautusan na ang mga ganyan ay dapat batuhin. Datapwat, ano ang masasabi mo? Ito ay sinabi nila na tinutokso siya upang magkaroon sila ng akusasyon laban sa kanya. Ngunit si Jesus ay yumuko at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay sumulat sa lupa, na para bang hindi niya narinig ang mga ito. Kaya't nang sila'y nagpatuloy sa pagtatanong sa kanya, siya'y tumindig at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. At ang mga nakarinig nito, palibhasa'y hinatulan ng kanilang sariling budhi, ay lumabas na isa-isa, simula sa pinakamatanda hanggang sa huli. At si Jesus ay naiwan na nag-iisa, at ang babae na nakatayo sa gitna. Nang si Jesus ay tumindig at walang nakitang iba kundi ang babae, ay sinabi niya sa kanya, Babae, nasaan ang mga nagsusumbong sa iyo? Wala bang taong humatol sa iyo? Sinabi niya, walang sino man, Panginoon. At sinabi sa kanya ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala.
Dinala ng mga pinunong panrelihiyon kay Jesus ang isang babaeng nakikiapid upang subukin siya. Yamang iniuutos ng batas ang pagbato hanggang mamatay. Hindi kinunsinti ni Jesus ang gawaing iyon, ngunit binago niya ang focus ng mga taong nagmamalinis sa pamamagitan ng pagsasabing ang sino mang walang kasalanan ang siyang unang bumato. Nang umalis na ang mga nag-akusa sa kanya, inalok niya ng biyaya ang babae at sinabing, "Humayo ka na at talikuran mo na ang iyong pamumuhay sa kasalanan." Ikatlo, diborsyo at muling pag-aasawa. Iniugnay rin ni Jesus ang pangangalun niya sa pagkasira ng pagsasama ng mag-asawa. Sa Mateo, 5 kabanata, 31 at 32 talata, nasusulat dito ang sumusunod. Sinabi rin, ang sinumang humiwalay sa kanyang asawa ay dapat magbigay sa kanya ng nakasulat na abiso ng diborsyo. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, kung ang isang lalaki ay hiwalayan ang kanyang asawa para sa anumang dahilan maliban sa kanyang pagtataksil, kung gayon siya ay nagkasala ng paggawa sa kanya ng pangangalunya, kung siya ay mag-asawang muli at ang lalaking magpapakasal sa kanya ay nangangalunya din. At sa Mateo, 11 na kabanata, 9 na talata, nasusulat dito ang sumusunod. Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang lalaking hihiwalayan ang kanyang asawa sa anumang dahilan, malibang sa pagtataksil nito, ay nagkakasala ng pangangalunya kung siya ay mag-aasawa ng iba. Itinuro niya na ang humiwalay sa asawa, maliban kung dahil sa sexual na imoralidad, at pagkatapos ay muling mag-asawa, ay nagiging sanhi upang ituring na nangangalunya ang isang tao. Hindi tahasang binabanggit sa Biblia ang pangalan ng mismong unang taong gumawa ng pisikal na pangangalunya. Gayunpaman, ang pinakamaaga at pinakatanyag na ulat ay tungkol kay Haring David na nakiapid kay Batsheba, ang asawa ni Urias na Heteo, gaya ng nakatala sa 2 aklat ng Samuel, 11 kabanata. Bagaman ang ugnayan ni David at Batsheba ang nagpapakita ng unang malinaw at detalyadong insidente ng pangangalunya, may iba't ibang tradisyong teolikal at Hudyo na tumutukoy sa mga naunang interpretasyong simboliko o metaporikal. Ang iba pang mga kapansin-pansing mga halimbawa ng istorya tungkol sa pangangalunya na nabanggit sa Biblia ay ang mga sumusunod. Unang halimbawa, ang kasalanan sa halamanan ng Eden. May mga nagpapakahulugan sa kasalanan sa halamanan ng Eden bilang isang uri ng espiritual na pangangalunya, kung saan tinalikdan ng sangkatauhan ang kanilang tipan at katapatan sa Diyos.
mayroon namang tumutukoy sa mga sinaunang tradisyong Hudyo na labas sa Biblia tulad ng Targum, Pseudo Jonathan, na nagpapahiwatig na si Eva ay naakit ng ahas. Ikalawang halimbawa, ang issue kay Samson. Iniugnay sa mga babaeng Palisteo, kabilang si Delilah. Bagaman ang kanyang mga kilos ay madalas na inilalarawan bilang pangangalunya o paglabag sa kanyang mga panata bilang isang Nazareno. Ikatlong halimbawa, ang babaeng nahuli sa pakikiapid. Binanggit sa bagong tipan sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, 8 kabanata, 13 hanggang 11 talata. Nasusulat dito ang sumusunod. At dinala sa kanya ng mga eskriba at mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. At nang mailagay nila siya sa gitna, sinabi nila sa kanya, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa pangangalunya sa mismong akto. Ngayon ay iniutos sa amin ni Moises sa kautusan na ang mga ganyan ay dapat batuhin. Datapwat, ano ang masasabi mo?" Ito ay sinabi nila na tinutokso siya upang magkaroon sila ng akusasyon laban sa kanya. Ngunit si Jesus ay yumuko at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay sumulat sa lupa na parabang hindi niya narinig ang mga ito. Kaya't nang sila'y nagpatuloy sa pagtatanong sa kanya, siya'y tumindig at sinabi sa kanila, "Ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. At ang mga nakarinig nito, palibhasa'y hinatulan ng kanilang sariling budi, ay lumabas na isa-isa, simula sa pinakamatanda hanggang sa huli. At si Jesus ay naiwan na nag-iisa at ang babae na nakatayo sa gitna. Nang si Jesus ay tumindig at walang nakitang iba kundi ang babae, ay sinabi niya sa kanya, "Babae, nasaan ang mga nagsusumbong sa iyo? Wala bang taong humatol sa iyo?" Sinabi niya, "Walang sino man, Panginoon." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala." Bagaman dinala siya ng mga Pariseyo kay Jesus upang hatulan, hindi kailanman nabanggit ang kanyang pangalan. At panghuling halimbawa, ang bansang Israel at Huda. Sa mga aklat ng mga propeta, tulad ng aklat ng Ezekiel, 23 kabanata, at aklat ng Oseas, ang pagtalikod ng bansa sa Diyos upang sumamba sa mga Diyos-Diyusan ay madalas na inilalarawan sa pamamagitan ng metapora bilang pangangalunya o kawalan ng katapatan. Mahigpit na ipinagbabawal ng Biblia ang pangangalunya, na itinuturing na isa sa mga pinakamabigat na kasalanan. Sa ilalim ng batas ni Moises, ang pangangalunya ay itinuturing na isang malubhang paglabag sa tipan ng kasal at sa komunidad, at ito ay may parusang kamatayan.
Basahin ang aklat ng Levitiko, 20 kabanata, 10 talata. Nasusulat dito ang sumusunod. Kung ang isang lalaki ay makikiapid sa asawa ng isang kapwa Israelita, kapwa siya at ang babae ay papatayin. Gayon din, ang aklat ng mga kawikaan ay malawakang nagbabala tungkol sa makalupang kahihinatnan ng kasalanang ito, na inilalarawan ito bilang isang maminsala ng personal na reputasyon, kayamanan at buhay ng isang tao. Gayunpaman, pinaninindigan ng Bagong Tipan na ang pangangalunya ay isang kasalanan na haharap sa sukdulang paghatol ng Diyos. Ito ay lumalayo sa pisikal na pagpapatupad. Sa makatwid, kung ikaw ay nangalunya, ipinapayo ng Biblia na dapat kang magsisi kaagad, humingi ng kapatawaran, muling buuin at magbago. Sa punto ng pagsisisi at pagpapatawad, una, magtapat sa Diyos. Kilalanin ang pagkakamali at humingi ng banal na paglilinis tulad ng ginawa ni Haring David sa awit 51 kabanata matapos siyang makiapid. Ikalawa, talikuran ang kasalanan. Itigil agad ang gawain at baguhin ang iyong isipan at puso upang hindi mo na ito ulitin. At ikatlo, humingi ng kapatawaran sa iyong asawa. Maging tapat sa taong iyong nasaktan at humingi ng tawad sa kanya. At tungkol naman sa muling pagbangon at pagbabago, una, iwaksi ang tukso. Gumawa ng praktikal na mga hakbang upang maiwasan ang mga sitwasyon, kaisipan o pagnanasa na umaakay pabalik sa pagtataksil. Basahin ang unang Korinto, 6 na kabanata, 18 talata. Nasusulat ang mga sumusunod. Iwasan ang imoralidad, ang anumang ibang kasalanang ginagawa ng tao ay hindi nakaaapekto sa kanyang katawan. Ngunit ang taong nagkakasala ng sexual na imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Basahin din ang Mateo 5 kabanata, 27 at 28 talata. Nasusulat dito ang sumusunod. Narinig ninyo na sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae at nagnanais na angkinin siya ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. At muling buuin ang tiwala. Unawain na ang pagpapatawad ay isang regalo, ngunit ang muling pagbuo ng tiwala ay nangangailangan ng panahon, matinding pasensya at mapagpakumbabang pagsisikap.
Kung magpapatuloy ang pagsasama, kailangang magsikap ng husto at magpakita ng pagmamahal ang magkapareha upang maibalik ang tiwalang nasira. Basahin ang Efeso, 4 na kabanata, 32 talata. Nasusulat dito ang sumusunod. Sa halip, maging mabait at mahabagin kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Bagaman kapwa itinuturing na mabibigat na kasalanang sekswal ang pangangalunya at pakikipagtalik sa labas ng kasal, sa pangkalahatan, tinatanaw ang pangangalunya na mas masama sa dalawang kasalanang sekswal. Sangkot sa pangangalunya ang pagtataksil sa isang matibay na sumpa ng kasal at ang paglabag sa tiwala. Sa kabilang banda, ang pakikipagtalik sa labas ng kasal ay kasalanan laban sa sariling katawan at mga pamantayang moral. Ngunit lalo itong pinabibigat ng pangangalunya dahil nilalabag nito ang isang banal na tipang binuo kasama ang asawa at ang Diyos. Upang suriin ang mga detalye at kahulugan ng mga konseptong moral at relihiyosong ito, una nating suriin ang mga detalye at kahulugan ng konseptong moral at relihiyoso ng pangangalunya. Nangyayari ito kapag ang isang taong may asawa ay naikipagtalik sa ibang tao na hindi niya legal na asawa. Ito ay mariing kinukundina sa maraming pananampalataya dahil nilalabag nito ang mga panatang binitiwan sa harap ng Diyos. Sinisira ang pagkakabuo ng pamilya at nagdudulot ng matinding pinsala sa isang walang sala. At pagkatapos ay tungkol naman sa pakikiapid. Ito ay isang mas malawak na termino na sumasaklaw sa pinagkasunduang pakikipagtalik sa pagitan ng sinumang dalawang taong hindi kasal, kabilang ang pakikipagtalik bago ang kasal. Bagamat malawakang itinuturing na isang malubhang moral at espiritual na pagkukulang, hindi ito nagsasangkot ng partikular na paglabag sa isang tipan sa kasal. Ang pangangalunya ay ang kusang loob na pakikipagtalik ng isang taong may asawa sa ibang tao na hindi niya legal na kabiyak. Bagaman nagkakaiba-iba ang mga kahulugan nito depende sa jurisdiksyon, karaniwan itong sumasaklaw sa anumang pisikal na ugnayang labas sa kasal, pati na rin sa digital o emosyonal na kawalan ng katapatan na lumalabag sa tiwala sa pagsasama. Kabilang sa mga karaniwang halimbawa, ang una, pisikal na ugnayan, isang one-night stand o isang patuloy na sexual na relasyon sa isang taong hindi mo asawa. Ikalawa, emosyonal na ugnayan, pagbuo ng malalim, romantiko at di pisikal na ugnayan sa isang taong hindi mo asawa, na pumapalit sa emosyonal na intimasiya na para sa iyong asawa.
Ikatlo, bitwal na pagtataksil. Pagsali sa cybersex, pagpapadala ng mga tahasang larawan, o pagpapanatili ng mga aktibong dating profile upang maghanap ng mga romantikong engkwentro sa labas ng kasal. Panghuli, maling pag-uugali sa pag-aasawa sa loob ng mga paglilitis sa diborsyo. Depende sa mga lokal na batas, tulad ng legal na paghihiwalay sa Pilipinas. Ang mga gawa ng pagtataksil ay madalas na binabanggit bilang legal na batayan para sa pagpapawalang bisa ng isang kasal. Ang parusa ng Diyos sa pagkamit ng pangangalunya ng sino man ay nasasaad sa aklat ng Levitiko sa Lumang Tipan, 20 kabanata, 10 talata. Nasusulat dito ang ganito: kung ang isang lalaki ay makikiapid sa asawa ng kapwa niya Israelita, ang lalaki at ang babae ay parehong papatayin. Gayon din, ito ay mariing ipinahayag sa aklat ng Deuteronomio, 22 kabanata, 22 talata. Nasusulat dito ang sumusunod: kung mahuli ang isang lalaking nakikipagtalik sa asawa ng ibang lalaki, pareho silang papatayin. Sa ganitong paraan, aalisin ninyo ang kasamaang ito. May mga partikular na talata sa banal na Biblia na nagpapayag ng pagpapatawad ng Diyos sa pangangalunya ng isang tao. Unang halimbawa ay ang Ebanghelyo ni Apostol Juan tungkol sa isang babaeng nahuli sa akto ng pangangalunya, 8 kabanata, 11 talata. Nasusulat dito ang sumusunod: at sinabi sa kanya ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. 2 halimbawa, ang Ebanghelyo sa 2 aklat ng Samuel tungkol sa pangangalunya ni Haring David kay Batseba, asawa ni Uriah na Hiteo, 12 kabanata, 13 talata. Nasusulat dito ang sumusunod: sinabi ni David, nagkasala ako laban sa Panginoon. Sumagot si Natan, pinatatawad ka ng Panginoon, hindi ka mamamatay. 3 halimbawa, ang Ebanghelyo ng unang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 6 na kabanata, 9 hanggang 11 talata. Nasusulat dito ang sumusunod: hindi ba ninyo alam na ang mga gumagawa ng masama ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga taong imoral, sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kaparehong kasarian, nagnanakaw, sakim, lasenggo, naninirang puri sa kapwa o mga magnanakaw. Wala sa kanila ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, ngunit kayo ay nalinis na mula sa kasalanan.
Itinalaga na kayo para sa Diyos at itinuring na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng ating Diyos. Inisa-isa ni Apostol Pablo ang mga nangangalunya at sinabing, "At ganyan ang ilan sa inyo noon, ngunit kayo ay nahugasan, kayo ay itinalaga para sa Diyos, at kayo ay itinuring na matuwid." Ikaapat na halimbawa, ang Ebanghelyo sa unang liham ni Apostol Juan, unang kabanata, 9 na talata, nasusulat dito ang sumusunod. Kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Isinasaad na kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at makatarungan na patawarin tayo at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Panghuling halimbawa, ang Ebanghelyo sa Aklat ng Mga Awit, 103 kabanata, 12 talata. Nasusulat dito ang sumusunod. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din kalayo niya inilalayo sa atin ang ating mga kasalanan. Sinasabi dito na kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din inalis ng Diyos sa atin ang ating mga pagsalansang. Ang pagtataksil ay isang malawak na termino na sumasaklaw sa anumang paglabag sa napagkasundoang eksklusibong ugnayang romantiko o sexual sa isang relasyon. Ang pangangalunya naman ay isang mas tiyak na uri ng pagtataksil na binibigyang kahulugan sa batas at relihiyon bilang kusang loob na pakikipagtalik ng isang taong may asawa sa ibang tao na hindi nila asawa. Bagamat ang lahat ng mga gawa ng pangangalunya ay itinuturing na pagtataksil, hindi lahat ng pagtataksil ay pangangalunya. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay nasa saklaw, konteksto at legal na katayuan. Sa punto ng saklaw, sa pagitan ng emosyonal kontra pisikal, ang pagtataksil ay maaaring pisikal o emosyonal na nagsisilbing pangkalahatang katawagan para sa panloloko sa relasyon at sumasaklaw sa mga emosyonal na ugnayan, pakikipaglandian sa digital na paraan, pagpapalitan ng mga mensaheng may malalim na intimasya o anumang paglabag sa mga hangganang itinakda ng magkapareha. Samantala, ang pangangalunya ay mahigpit na nangangailangan ng pisikal at sexual na gawain. Sa punto naman ng konteksto ng kasal, kumpara sa anumang seryosong relasyon, ang pagtataksil ay sumasaklaw sa anumang seryosong relasyon. Maging ang mga magkapareha ay nagde-date pa lamang, engaged o kasal na. Samantalang ang pangangalunya ay partikular na tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang isa sa mga sangkot
ay legal na kasal. At sa punto naman ng legal at formal na paninindigan, ang pagtataksil, bagamat lubos na mapanira sa personal na antas, ito ay isang psikolohikal o interpersonal na konsepto sa halip na isang formal na legal na termino. Samantala, ang pangangalunya ay kadalasang may formal na legal at relihiyosong mga implikasyon. Madalas itong binabanggit bilang formal na batayan para sa diborsyo o sa ilang jurisdiksyon, isang kriminal na pagkakasala. Dahil ito ay isang legal na pagtatalaga, ang pagpapatunay ng pangangalunya sa korte ng diborsyo ay kadalasang nangangailangan ng tiyak at matibay na ebidensya. Samantalang ang subhetibong kahulugan ng isang kapareha sa pagtataksil ay maaaring maging mas malawak at mas nababaluktot. Ito ang mga uri ng pangangalunya. Una, one night stand. Ang mismong modernong pariralang one night stand ay hindi matatagpuan sa Biblia dahil isa itong modernong terminong kultural para sa isang gabing pakikipagtalik na walang seryosong relasyon. Gayunpaman, direktang tinatalakay ng Biblia ang ganitong uri ng pisikal na pakikipag-ugnayan na walang pangako sa pamamagitan ng mga salitang tulad ng pakikiapid o sexual na imoralidad. Ikalawa, emosyonal na pagkakaugnay. Hindi ginagamit ng Biblia ang eksaktong modernong pariralang emosyonal na pagkakaugnay. Ngunit inilalarawan nito ang konsepto bilang hindi malusog na ugnayan ng kaluluwa, ang pagiging nadaig na makamundong mga pagnanasa o mga maling lugar na debosyon na bumibitag sa puso at humihila sa isang tao palayo sa Diyos. Tulad ng tumingin ng may pagnanasa o hangaring angkinin ang isang babae o lalaki na may asawa na. Ikatlo, sexual na pamimilit. Ang terminong sexual na pamimilit o adiksyon sa sex ay hindi direktang matatagpuan sa Biblia. Ngunit tinatalakay ng mga kasulatan ang mga kalakip na pag-uugali sa pamamagitan ng mga konsepto tulad ng pagnanasa, sexual na imoralidad, porneia, at pagkaalipin sa kasalanan. Itinuturing ng Biblia ang mga mapilit at hindi mapigil na aksyong ito bilang mga usapin ng puso at espiritual na pagkaalipin sa halip na mga kondisyong klinikal lamang. At panghuli, karagdagang pakikipagrelasyon. Ang bawat uri ng pakikipagrelasyon ay lubos na magkakaiba at may kanya-kanyang natatanging kalagayan o sitwasyon. Ang pinakaugat na dahilan ng pangangalunya ay kadalasang ang pakiramdam na may kulang o ang kawalan ng kaligayahan sa kanilang relasyon. Minsan, nakararamdam ang mga tao ng pag-iisa o pakiramdam na hindi sila pinahahalagahan ng kanilang kapareha. Sa ibang pagkakataon naman, maaaring mangaliwa sila dahil naghahanap sila ng paraan
upang mas maging maganda ang pakiramdam nila sa kanilang sarili. Panginoon, ilayo mo ako sa landas ng pangangalunya. Bagkus ay gabayan mo ako sa landas ng katapatan at katatagan gamit ang iyong pag-ibig at karunungan upang maging mas matatag at mas handang maglingkod sa iyo. Mga kabayan, ang pagpapala ng presensya ng Espiritu sa ating mga puso ay isang patikim ng mas malalaking pagpapala na ating matatamasa sa pakikipag-isa natin kay Kristo. At tayo ay walang hanggan na kaisa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang yan, kabayan, balang araw magkakaroon tayo ng higit pa. Tayo ay mabubuhay sa mismong presensya ng Diyos. May kagalakan tayong naghihintay sa pagdating ng araw na iyon dahil ang ating kinabukasan ay garantisado na. Ikaw, kabayan, bukod sa mga mensaheng mula sa mabuting balita ng Panginoon, may iba pa bang mensahe sa mabuting balita ang nagpapahayag na may iba pa? Kung meron man, malugod kong pakikinggan kung meron pang iba. At bago ako tuluyang magpaalam, kabayan, iiwan ko sa iyo ang katanungang ito para iyong pagnilayan sa sarili mo. Pero kung nais mong ibahagi ang iyong pagninilay sa mga kapatid sa pananampalataya, ito ay malugod naming tatanggapin para sa pagpapalago at pagpapatibay ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. May napulot ka ba sa pagninilay na ito? Idagdag mo rin dito, kabayan, ang talatang ito mula sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo, 5 kabanata, 28 talata. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae at nagnanais na angkinin siya, ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Pangwakas, kabayan, iiwan ko sa iyo ang makabuluhang siping ito. Gayon din, kapanganib, ang sumiping sa asawa ng ibang lalaki. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.